morning. Welcome to Middleby Vendor Academy Equipment and Maintenance Training Program. So, before we start, I would like to introduce myself first. So, in behalf of Middleby Worldwide Philippines, I'm Jamel Paderes Marasigan. I'm your facilitator for the day training. Okay? So, first equipment na i-discuss natin is the induction cooker. Okay? So, induction cooker, so yun yung main equipment used for stir-fried items that use electromagnetic technology. Okay? So, sa madalit salita, yung induction cooker natin, isa yan sa mga pinakabagong way ng pagluluto o isa siya sa pinakabagong equipment na ginagamit sa pagluluto. Okay? So, kailangan natin consider sa paggamit ng equipment yung tinatawag natin power requirement. Okay? So, ang equipment natin is 200 to 240 volts, 50 to 60 Hz, 20 amps, and 3,500 watts per watt. Okay? So, kailangan maibigay natin yung requirement na equipment para magamit natin siya ng maayos based dun sa work na dapat niyang paggamitan. Kasi kung halimbawa, magkaroon tayo ng tinatawag na sharing ng voltage, yan, yung hindi sapat yung kuryente na naibibigay sa kanya, so dyan tayo makaka-encounter ng mga problem habang ginagamit natin ang induction book. Okay? So, paano ba nagpa-function ang induction book? So, paano ba siya nakakapagluto? Okay? So, number one, pag on mo ng equipment, papasok yung tinatawag natin na kuryente. No? So, yung kuryente is pupunta dun sa tinatawag natin na coil. Okay? Yung coil niya. Okay? So, yung coil siya, yung coil na yon is magpuproduce ng tinatawag na electromagnetic field. Okay? So, ngayon, magkakaroon siya ng reaction. So, once na nagpatong ka ng tinatawag nating magnetic object. So, pag nagpatong ka ng magnetic object, no, so doon na magkakaroon ng tinatawag na pag-cycle ng o pag-transfer ng heat in a way of electromagnetic field. Okay? So, magkakaroon ng heat transfer o magkakapag-generate na ng heat. So, ganun siya nagpa-function. Okay? So, ang benefits ng paggamit ng induction wok, so number one is more efficient means cooking quicker. So, mas mabilis siya magluto. Okay? Number two is wala tayong open flame. So, ibig sabihin, maiiwasan natin yung pagkapaso o either madikit ka sa bagay na maiinit habang nagluluto ka. Okay? The number three is mas malinis siya in a way because yung equipment natin is stainless steel and yung surface natin is glass, so mas mabilis ang linisan. Okay? Next is cooler kasi mas since hindi na tayo gumagamit ng open flame, so mas malamig na dun sa environment natin sa loob ng kitchen. Okay? And last is cheaper. So, induction consume less energy efficient than open flame or yung burner to cook natin. Okay? So, yung induction wok natin is meron siyang tinatawag na dalawang model. No? So, the number one is the old one, which is the Cooktech. Okay? And the other one is yung bagong version natin o yung tinatawag natin na Eco Kitchen. Okay? So, meron silang pagkakaiba. So, baka pagdating sa operation, magtaka ka kung bakit iba yung nakikita mo o iba yung sinasabi ko based dun sa actual na equipment na meron ka dun sa loob ng kusina. No? So, meron siya mga pagkakaiba. So, paano mo ba ma-identify kung ang equipment mo ay yung Eco Kitchen or yung Cooktech natin? Okay? So, number one, pagka yung display ng unit natin ay makita mo na 4-digit, so it means to say, yan po yung tinatawag natin na Cooktech. Okay? Then, pag yan naman po ay 2-digit display, so ibig sabihin ang model na equipment po na meron kayo ay yung tinatawag natin na Eco Kitchen. Okay? O yung po yung tinatawag natin latest model na equipment na inilalabas o ginagamit ngayon sa industry. Okay? So, sa operating tips po ng paggamit ng equipment natin, so the control knob select the cooking level at the digital display will indicate the setting range from 0 to 20. So, kailangan mo pong pihitin yung knob natin, no, para ma-select mo siya depende sa kung anong option na gusto mo, no? So, kung halimbawa kailangan mo ng mas mabilis, so kailangan i-turn mo yung knob dun sa 20 or dun sa maximum. Okay? And number two is do not leave any unattended pan in a wok. So, wag po natin or iiwasan natin na mag-iwan po ng pan dun po sa ibabaw ng wok natin. No?
For example po, accidental, ano? So naka-on po yung ating switch, no? Yung selector switch natin naka-on, tapos maiwanan mo yung pan natin doon sa ibabaw. So ang mangyayari po kasi niyan, pwede po na masunog or mag-hit po ng continuous yung ating wok o yung pan natin kasi wala naman po kayong niluluto. Okay? Then make it sure that the control be set to 0 when not in use or after every cooking. So dapat po pagkatapos nyo magluto, dapat po yung ating control knob o yung selector switch natin, kailangan po natin ilagay sa 0. Okay? Para sigurado po tayo na wala pong heat na napuproduce yung induction natin. Okay? And next is do not use the power switch while cooking. So wag po nating gagawin na switch yung or on-off switch yung ating power switch. Kasi commonly ang ginagawa po kasi nung iba, no, yung ating selector switch ay nakaset na po sa 20. No? So ang ginagawa po nila to turn and on the equipment is by pressing the power switch nila. Kumbaga, doon na sila nag-go-on na at saka nag-go-on na, which is, that is the wrong process. So, kailangan po natin gawin is yung switch po natin is dapat isang beses lang po yan ino-on sa umaga, no? During opening, at isang beses naman po sa closing. So, ibig sabihin, 2 beses mo lamang dapat galawin ang power switch natin o yung sinatawag natin na rocker switch. Mas kilala po siya sa tawag na rocker switch sa operation, no? 2 beses lang po dapat ginagalaw yan sa loob ng maghapon in normal basis. No? Isa po sa opening at isa po sa closing. Okay? Then during cooking process na po, during cooking process, no? So kailangan po ang gagamitin po natin ay yung selector switch. 0 to 20, 20 to 0. Ayan. So ganun po yung tamang way ng paggamit. And last but not the least is gamit po tayo ng standard wok. No? So kung ano po yung standard para sa equipment, yun po dapat yung gamitin natin. Ano ba yung mga sinasabi natin na hindi standard? For example, deform na yung wok mo. No? So kailangan, palitan mo siya kasi kung hindi mo papalitan yan, makaka-encounter ka ng mga error or ng babagal yung efficiency na equipment kasi makaka-detect siya ng may mali kang ginagamit o hindi mo sinusunod yung requirement na dapat gamitin para sa kanya. No? So meron pong error na i-display ng controller once na gumamit ka ng mga halimbawa, deform yung wok mo. Yan. So meron po. So as much as possible po, kung ano po yung nire-required ng equipment or kung ano po yung nire-required ng restaurant natin or ng system natin, so dapat po yun yung susundin natin. Okay? Now, proceed po tayo sa tinatawag na opening procedure na equipment. Okay? So sa opening procedure, ito po yung routine ng paggamit na equipment. So dito po tayo mag-uumpisa doon sa tinatawag natin. Ano ba yung mga dapat mong unahin, no, na i-open? Ano mga dapat mong gawin sa equipment, no, bago ka magluto ng produkto? Okay, number 1 is ito turn po natin yung power switch natin. Okay, kaya nga po sabi ko kanina sa inyo, ang power switch po natin, no, o yung rocker switch po natin is 2 beses lang yan ino-on sa maghapon in normal operation. Uulitin ko po, in normal operation 2 beses lang yan. Isa sa opening at isa sa closing. Okay, opening procedure number 1, press the power switch button to turn on the unit. Ayan. So, ibig sabihin po, pag in-on natin ang equipment, makikita nyo po yung display, no, ng controller po natin, magkakaroon po ng display. So, nakalagay po dun ay 0. Okay? Or off. The number 2 po, kailangan po natin na i-wipe or tuyuin po ng basahan yung tubig po na naiwan dun sa tinatawag nating ceramic bowl. No? So, ano po ba yung ceramic bowl? Yung ceramic bowl po, yan po yung itim, no? Itim na parang bilog, no, yung pinagpapatungan po natin ng kawali. So yun po yung tinatawag natin ceramic bowl. No? So kailangan po malinis siya. No? Meron bang effect? Kung halimbawa maiwanan natin na may tubig yung ceramic bowl, so meron. For example, ano yan? Nasa normal normal cooking process ka na, nasa operation ka na, no? Ang mangyayari diyan pagka hindi mo natatanggal yung tubig doon sa pinaka-ceramic bowl natin, magkakaroon ng tinatawag na pag-vacuum. No? So magba-vacuum yung kawali mo dun sa equipment natin. So hindi mo siya matatanggal. So why? Kasi po may tubig po dun sa ilalim, nag-provide po, kumukulo po yung tubig dun sa ilalim. No? So nangyayari po, nagkakaroon po siya ng vacuum, nag-vacuum or nagkakaroon ng vacuum systems. Kaya ang tendency po, hindi nyo ngayon matatanggal yung
kawali natin. Okay, so kaya po importante na habang ginagamit mo equipment, dapat po palaging malinis at siguraduhin na walang tubig yung ceramic bowl natin. Okay? Number 3 is place the steel wok on the top of ceramic bowl. So ilalagay na po natin yung steel wok natin doon sa ibabaw ng ceramic bowl natin. Okay? Then, punta po tayo sa tinatawag na operating procedure of induction wok. So, number 1, siguraduhin po natin na yung ceramic bowl po natin, sabi ko nga po kanina, no? Malinis at wala pong tubig. So, dapat wala pong tubig yung ceramic bowl natin. Okay? Number 2, ilalagay yung wok. At number 3, ito-turn natin yung control knob dun sa desired setting. So, kung ano po yung setting ninyo, for example, 20, 15, etc. Depende po yun sa inyo kung paano nyo ginagamit yung induction. Okay? Then, next po is the ironwork will heat up. Then, cook the product by placing them on the hot iron wok. So, naglalagay na po tayo ng produkto dun sa kawali natin. Then, kung paano po yung way nyo ng pagluluto, basta iwasan lang po yung tinatawag natin na toss o yung ganun po ng kawali. So, hindi po pwede yun o hindi po siya applicable pagdating po sa induction natin. Okay? Yan. Okay, so pagdating po sa closing procedure ng induction, so number 1 po, turn the control knob at set to 0. So, kailangan po yung knob, siguraduhin natin na nakaset sa 0. Okay? The number 2 is place the wok on the top of the wok rest to pull down. Ayan. So, wag po nating iiwanan yung ating kawali na nakapatong doon sa ating wok. No, kailangan po tanggalin natin. Okay? And number 3, press the power button to turn off the induction wok. So, sabi ko nga po kanina, no, 2 beses mo lamang hahawakan or gagalawin yung ating tinatawag na power switch o yung rocker switch kung yung po yung mas kilala sa inyo. No? So, number 1 is the opening procedure and the number 2, the closing procedure. Okay, uulitin ko po, in normal process, no? Isa sa opening, isa sa closing. So, wag po nating uugaliin, no? Na yun po yung gagawin natin na on-off switch or selector switch. Wag po. Okay, kung ang objective po natin ay gamitin or mas maprolong pa po natin yung lifespan ng equipment, gawin po natin kung paano ba talaga yung tamang paggamit ng equipment. Okay, sabi nga po nila, we need to follow the standard operating procedure. So, yan po yung isa sa magiging way, no, para maprolong po natin yung lifespan ng equipment natin. Okay? So, proceed po tayo dun sa tinatawag naman na cleaning and sanitizing procedure sa paggamit ng induction wok. Okay? So, sa paglilinis po o sa pagsasanitize po ng induction natin, okay, number 1, no? Safety po. Ano? Safety. Kailangan naka-turn off yung knob sa 0 at yung switch po natin ay naka-off. Okay? Number 2 is maglagay po tayo ng APC. Mayroon po sa mas madaling salita, gamit po tayo ng basahan na piniga sa sabon. Tapos yun po yung ipahid natin dun sa ating ceramic bowl. Okay? Then, kung ano naman po yung tinatawag natin na sanitizing solution na meron po yung ating restaurant, so kailangan po natin gamitin yun para i-sanitize po yung ceramic bowl natin. Okay? And number 4 is ipatong na po natin yung steel wok sa ceramic bowl at ang unit po natin ay pwede na ready nang gamitin sa sunod na paggamit. Okay? Okay, so pagdating po sa equipment efficiency check, so kailangan po natin gawin is maglagay po tayo or gamitin po natin yung tinatawag po natin na deeper wok. Okay, so ilalagay po natin siya sa ceramic bowl. Okay, that is the first step. Okay, the next step is maglalagay po tayo ng 1 litrong tubig. Okay, so ilalagay po yung 1 litrong tubig dun sa ating kawali. Okay, so pag sinabi pong 1 litro, so kailangan po nakasukat. Okay, hindi po tantsameter na sasabihin natin na 1 litro. So, kailangan po may sukat, eksakto po. Okay? So, ilalagay po yung 1 litrong tubig dun sa ating kawali. Okay? Then, pagkatapos, yung step number 3, ito-turn po natin yung knob sa maximum setting which is number 20. Okay? Isa-set po, 20. Okay. Then, after po nyan, is magre-record po tayo ng time. Okay, so dapat po kumulo yung tubig natin within 2 minutes to 2 minutes and 20 seconds. Ayan. Okay, so yun po yung procedure natin. Okay, so kung halimbawa po at hindi po pumasok doon sa ating tinatawag na standard time ng boil ng tubig, so kailangan po itawag nyo po yun ng service kay Middleby. Okay?
So, ngayon po, pagdating po sa operation, no, halimbawa hindi pumasok yung boil out nung tubig natin dun sa specific time na ibinigay po sa atin based po sa SOP. So, meron ba tayong mga pwedeng gawin or remedy na pwedeng gawin bago tayo tumawag immediately? Meron po. So, number one, siguraduhin po natin na yung pong ating ceramic bowl malinis. So, dapat po wala pong mga black soot na nakadikit po dun sa pinaka-ceramic natin. Bakit? Kasi yung dumi po na yon is magiging barrier siya dun sa tinatawag na heat transfer. Okay? Number two, yung wok po natin, dapat po, or sigurado tayo na number 60, yung deeper wok siya at wala po siyang, kumbaga wala siyang damage. No? Kasi magiging effect po yan dun sa ano natin, sa recovery, dun sa tinatawag natin recovery. Okay? Then kung halimbawa okay po lahat at talagang hindi kayo pumasok dun sa tinatawag natin na efficiency checking ng induction, so tawag na po kayo kay Middleby para ma-address po yung concern natin as early as possible. Okay? So, punta po tayo dun sa tinatawag na electrical requirement na equipment. So, sa electrical requirement po ng equipment natin, so, always provide a dedicated electrical circuit for each unit. Okay? Never use extension cord. Sabi ko nga po kanina, actually, ito ay sinabi ko po doon sa opening process po natin pagdating po sa paggamit ng induction o yung tinatawag natin requirement. Okay, so dapat po yung unit po natin ay naka-specific na or naka-individual breaker po siya per walk. Okay, so kailangan po siya is protected siya ng 20 amps breaker per walk. Okay, and the unit must be properly grounded that during a short circuit, grounding reduce the risk of electrical shock to the unit. Ayan. Okay? So, proceed po tayo doon sa tinatawag natin do's and don'ts sa paggamit po ng induction. Okay? So, number one po dyan is yung tinatawag po natin na gumamit ka kung ano lamang po yung standard na walk o kung ano po yung recommended walk natin. Okay? So, huwag po kayong gagamit ng mga substandard walk o yung mga tinatawag po natin mga stock pad, no? So, meron po kasing mga store or mga user na ginagamit po nila stock pad. No? So, pinapatong po nila yung directly doon sa ating ceramic bowl. So, nagkakaroon po yan ng negative effect doon sa equipment natin kasi yung weight ng ating mga stock pad na ginagamit o yung mga substandard na gamit, so nagkakaroon po siya ng bigat or dumadagdag po yung bigat niya doon sa ating bowl na pwedeng maging cause po ng pagkasira ng equipment natin. Okay? So, next po is yung tinatawag po natin ng sharing ng voltage. So, actually, ito po, diniscuss ko po doon sa unang part po ng ating presentation or ng training natin. So, yung pagkakaroon po ng sharing ng voltage is hindi po maganda pagdating sa equipment kasi nagkakaroon po tayo ng low equipment efficiency kasi nag-aagawan po sila ng voltahe. Okay, kaya much better po na meron po tayong individual switch or individual breaker po per walk. Okay? So, ano ba yung mga tinatawag nating negative effect? So, yung pan po natin, sabi ko kanina, ay hindi po iinit. No? And suddenly, mag-i-stop po yung pag-heat ng equipment. And yung pinakamasakit po rito, yung tinatawag nating breakdown. No? Due to non-standard electrical supply po natin. O hindi magandang installation ng electric ng equipment natin. Okay? So, next po natin is yung tinatawag po natin na heating the induction mode for a long period of time without a load. Yan. So, hindi po dapat nating iniiwanan yung equipment na nakaset po sa 20 or either 10, no? Basta wag po nating iiwanan yung induction natin na naka-on yung ating selector switch, then nilagyan po natin ng kawali yung wok. Kasi po, ang unit natin, pag nilagyan mo ng kawali at naka-on ang equipment, so ibig sabihin po, magpo-continuous na po ang heating natin. Okay? So, automatic po yan. Pwedeng dumating po dun sa point na magbabaga na yung kawali mo kasi wala ka naman pong niluluto. Okay? So, ngayon po ang question, meron po bang safety device sa equipment kung sakali po na mag-overheat yung equipment natin? So, meron po yan. No? So, ang mangyayari po dyan, kung sakaling mangyari po yung ganong senaryo na naiwanan po natin yung kawali natin na nakasalang sa wok, sa bowl, sa bowl, then nakasagad po sa 20. So, ang mangyayari po, pag po yan ay na-reach na yung pinakang heating niya o na-reach po ng sensor natin yung sobrang init, ang mangyayari po, automatic po magpo-cool down yung equipment natin. Okay? Pero mas maganda pa rin pong gawin, wag po nating gamitin yung equipment
or po natin kakalimutan na tanggalin yung walk pag hindi po natin magagamit para maiwasan po natin yung mga ganong klase ng pangyayari. Okay? Then next po is yung tinatawag po natin na pagkakaroon ng grease trap sa ilalim. No? So yung pagkakaroon po ng grease trap sa ilalim ng equipment ay may effect po dun sa tinatawag po natin na air circulation sa loob ng equipment natin. Kasi ang induction po natin is meron po siyang tinatawag na ventilation, so nagsasak po siya ng hangin sa ilalim. No? So yun po yung ginagamit niya na pagpapalamig or para maging tinatawag natin i-cool down, pang-cool down po doon sa tinatawag nating electronic component sa loob ng induction natin. No? So kung meron po kayong grease trap sa ilalim, so may possibility po na mahigop ng pan natin yung moisture and yung oil, so pwede po mag-accumulate yun doon sa induction natin sa component niya, most especially the board. Okay? So, iwasan po natin yung bagay na yun. So, much better po na yung grease trap ay nakalabas po dun sa mismong ilalim na equipment natin. Okay? And the other one po is yung wag po tayo magtoto ng product, no? Dun po sa ibabaw or sa gilid ng equipment natin. No? Kasi po, pag nagto tayo ng product, o either naglagay po tayo ng malamig na produkto, so mangyayari po, pwede po magkaroon ng moist dun sa loob po ng induction natin o sa loob po ng electronic compartment ng equipment. So pag nagkaroon po ng moist sa loob yun, so tubig po yan, pwede po maging cause ng breakdown ng equipment natin. Okay? Another one, pagdating po sa tinatawag nating do's and don'ts, so huwag po natin gagawing basin. Okay, yung induction natin, induction bowl natin, yung ceramic bowl natin. So huwag po natin gagawing basin. So most probably pag ginawa po natin yan, so hindi po natin magagamit ang induction kinabukasan kasi 100% po masisira po ang equipment natin. Okay? Then proceed po tayo sa tinatawag na troubleshooting pagdating po sa mga error code. Okay? Pagdating po sa Cooktech, so again po, meron po tayong dalawang brand na ginagamit. So number 1 po is yung Cooktech and the number 2 is the EcoKitchen. So pagdating po sa Cooktech, pag nakakita po kayo ng error dun sa display niya na nakalagay po ay hot o HOT, so ang ibig po sabihin niyan is heating wok without food for more than 1 minute. Okay? So ang remedy po na pwede natin gawin or yung action required is tanggalin po natin yung kawali doon sa wok natin, so ilagay po natin siya sa wok rest, then i-off po yung equipment. Okay? At least 1 minute, then after that saka po natin i-on ulit. Okay? Then next po is yung tinatawag po natin na E3 error pagdating po sa Cooktech natin. So ang ibig sabihin po ng E3, yan po yung paggamit po ng mga deform na kawali, So nadidetect po yan ng ating induction na hindi, kumbaga sa madalit salita po, hindi po consistent yung pagbato niyan ng heat transfer sa kawali natin kasi hindi po flat yung surface, or hindi pantay yung surface ng kawali natin, So hindi po maibigay 100% yung transfer ng heat sa kawali kasi deform nga po siya. Okay? So, ang action required or remedy po is kailangan gumamit po tayo ng standard wok natin. Okay? So, yung deeper wok, yun po yung kailangan gamitin. Okay? So, pagdating naman po sa E4, so E4 naman po, so ang main reason po niyan is yung nabablock po yung air vent sa ilalim ng equipment because of the grease trap. So, ang sabi ko nga po kanina, kailangan po yung grease trap natin ay wala po sa ilalim ng unit, dapat po yun nasa gilid, para maiwasan po natin yung E4. So ibig sabihin po ng E4 na yan is nag-clog na po yung ating filter. So ano yung remedy na pwedeng gawin? So pwede pong tanggalin nyo yung filter ng ating induction. So papakita ko po sa inyo yung picture niyan kung paano tanggalin yan. So pwede nyo pong linisan yan. Okay? So gawin po natin at least once a week para maiwasan po natin yung error na E4. Okay? So next po is E6. So pagdating naman po sa E6, yan po ay sign na nagkakaroon po tayo ng tinatawag na sharing ng voltage. So para maiwasan po yan, dapat po naka-individual po yung outlet ng equipment natin. So hindi po dapat nagkakaroon ng tinatawag na sharing ng voltage natin. Okay?
Then, pagka nakita nyo naman po yung error na E7, E8, E9 at saka air, pagdating po sa cooktech, so wala po tayong magagawang remedy dyan. Ano? So, ang kailangan po natin gawin ay tumawag po ng service sa ating service provider, which is the middle B. So, tawag po tayo ng service para ma-address po yung concern at ma-identify ano po ba yung naging problema ng equipment. Okay? And maiwasan po natin yung sa mga susunod na panahon, no, para hindi na po mangyari ulit. Okay? So para naman po sa gumagamit ng mga Eco Kitchen model o yung latest na brand na ginagamit po natin. So ang E1 po, ibig sabihin po nakalimutan natin yung wok, ano? O yung ibig sabihin heating induction without wok for more than 1 minute or no water or liquid on ceramic glass. So ang gagawin lang po natin diyan is i-off yung equipment, no, or i-turn yung selector switch natin sa lowest position which is off, then linisan po yung ating ceramic bowl. Okay? Then yung another error like E2, E5, E7, and E8, so ito po ay wala pong troubleshooting o wala po kayong kailangang action required na gawin. So ang kailangan pong gawin ay tumawag po sa ating service provider para ma-address po yung concern as early as possible.